Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na humihilom ng aming kapansanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang sa pag-amin namin ng nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutungunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang lahat na nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw, hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan. Para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayang ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at kanluran. Gayon din sa Sibene, sa timog kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinakahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahayag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayag magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin.
Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Luwalhati papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras
na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ang pinakahandog ng Panginoon sa atin. Nung una pa man, panahon ng lumang tipan, nakasentro na ang pananampalataya ng mga Israelita, ng bayang Israel sa salita ng Diyos. Ito ang kanilang liwanag at gabay. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nabibigyan sila ng pag-asa. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, naliliwanagan sila ng katotohanan. Yung salita ng Diyos na pahayag nung lumang tipan, lalo na sa mga kautusan, yung bawat utos na ibinigay sa kanila naglalaman ng salita ng Diyos. At ito ang gabay nila upang sila ay magkaroon ng buhay, upang tahakin nila ang landas ng buhay at pag-asa. Yung mga propeta ay nagsilbi ring tagapaghatid ng salita ng Diyos, lalo na nung panahon na sila ay itinapon sa ibang bansa dahil sa kanilang pagkakasala, sinakop sila ng mga banyaga. Yung unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Isaias ay nagpahayag siya ng salita ng Diyos na nagbigay sa kanila ng pag-asa dahil lugmok na sila ng mga panahon na yon. Pakiramdam nila nilimot na sila ng Diyos. Pero nagpahayag ang propeta. Ang propeta, ibig sabihin, bibig ng Diyos. At inihatid niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, hindi malilimot kailanman ng Diyos ang kanyang bayan dahil anak niya ito. At ang sabi nga, malilimot ba ng ina yung kanyang sariling anak na iniluwal niya? At ang sabi ng Panginoon, kung meron mang ganyang nanay na kayang limutin yung anak na isinilang niya, ang Diyos ay hindi makakalimot kailanman. Sa unang pagbasa natin, diyan binase yung kinakanta nating hindi kita malilimutan. Ito'y salita ng Diyos na nagbigay buhay at pag-asa sa bayan ng Diyos, ang Israel, na halos nawalan na at namatayan na ng pag-asa. Sa bagong tipan, lalo pang ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita. Yung salita niya nagkatawang tao pa sa katauhan ng kanyang anak na ipinaliwanag ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Yung ebanghelyo natin nagmula sa ebanghelyo ni San Juan. Kung merong isang katangian ang ebanghelyo ni San Juan, ito'y ebanghelyo ng pagtuturo, paglilinaw, lalo na kung sino si Jesus. At pinagdiinan ng Panginoong Hesus na siya ay ang anak at siya ay naroon na kasama ng Ama sa simula't simula pa bago palalangin ang anuman. At siya'y naparito upang ihatid ang salita ng Ama. At siya ang nagtataglay, siya mismo ang salitang nagkatawang tao.
Kaya taglay ni Jesus ang kaganapan ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. Si Jesus nagtataglay ng pinakasalita ng Diyos na bumubuhay. Nabanggit sa ating ebanghelyo na maririnig ng mga patay ang salita at sila'y mabubuhay. Tayo yon. Nung panahong namumuhay tayo sa pagkakasala, nung panahon na hiwalay tayo sa Diyos, yung panahong hindi pa natin naririnig ang salita ng Diyos. At nung mapakinggan natin ang salita ng Diyos, lalo na nung tuparin natin ito, yung pagtupad ng salita ng Diyos, yan ang buhay natin. Yan ang hininga natin. Mamamatay tayo kapag hindi natin sinusunod ang narinig nating salita ng Diyos. Kaya kung gusto nating mabuhay, yung mabuhay hindi lang yung pisikal. Yung mabuhay yung kalooban natin, yung kaluluwa natin. Mabuhay tayo ng ganap sa mundong ito. Mabuhay tayo ng may kahulugan at kabuluhan. Magaganap yan sa pakikinig natin ng salita ng Diyos at hindi lang pakikinggan, tutuparin. Mismong si Jesus ang modelo natin. Minsan ang sinabi ni Jesus na ang pagkain niya ay tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya si Jesus, yung pagkakilala natin kay Jesus, yung pakikinig natin sa Kanya, yan ang bubuhay, hihilom at magbibigay sa atin ng liwanag at pag-asa at kaligtasan. Kaya na kay Jesus ang daan ng buhay at kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya naman tayo, wala sanang araw na hindi tayo nagbuklat ng Biblia upang ito'y pagnilayan. Wala sanang araw na nagdasal tayo na hindi tayo nagnilay ng salita ng Diyos. Yung Biblia sana nahahawakan natin araw-araw at nabubuklat at nababasa at pinagninilayan yung binasa natin. Kaya kung meron bang isang kasangkapan kung saan naglalaman ito ng salita ng Diyos na bumubuhay, yung Biblia. Kaya yung Biblia nandyan sa harapan natin araw-araw. Hinahawakan natin araw-araw. Walang araw na natenga yung Biblia natin doon lang sa bookshelf. Araw-araw sana nabubuklat yung Biblia. Ang pinakamagandang Biblia ay yung naluluma na. Yung mga pahina niya, lukot-lukot na sa kabubuklat natin. Kapag kami nagsabi sa ato, ito yung Biblia ko, ang ganda-ganda, oh. Mukhang hindi nabuksan, bagong-bago, hindi maganda yon. Magandang Biblia yung naluluma kasi binabasa natin araw-araw. Ibig sabihin lang, kung paanong kumakain tayo araw-araw para mabuhay, para maging malusog, ay magbasa rin tayo at magnilay at tuparin yung salita ng Diyos mula sa Biblia araw-araw din. Kasi nga, ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa. At isa pa, makikilala natin si Jesus sa pamagitan ng banal na kasulatan. Tandaan natin yung sinabi ni San Jeronimo na ang kamangmangan sa salita ng Diyos sa Biblia ay kamangmangan kay Jesus. Hindi natin makikilala si Jesus malibang basahin at magnilay tayo ng banal na kasulatan. Kaya mabuhay nawa ang puso natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung gusto nating mabuhay, bumangon mula sa kamatayan at kinalilibingan ang puso't kaluluwa natin, ay basahin, makinig, magnilay at magsabuhay ng salita ng Diyos.
Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ating itugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga yumao naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin na ipagdarasal natin sila, lalo na yung mga nakaligtaan at nakalimutan natin. Alalahanin din natin at ipagdasal ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng pag-asa, hilumin mo ang aming mga puso, buhayin mo ang mga kaluluwa naming patay sa pamagitan ng iyong salita. Nawa akitin mo kami na makinig at pagnilayan ang iyong salitang bumubuhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa pagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kanimahas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito ng lakas loob sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapigatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kaming